Pinas Family! 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 Mapagpalang gabi po mga ka-fams. Ngayon is, anong oras na? 12:45. Good morning na. Good morning. Hindi na pala gabi. Hindi ko mga limutan mo yung ano ni ka-business daddy sa akin. Siyempre, mentor ko si ka-business. Sabi niya, kung kaya mo na yakapin ng isang katulad ni Bong, katulad ni Jonathan, katulad ni Nanay Marita, pwede mo nang masabing na andun ka na nga sa path na yon, na nakalinya ka na, focus ka na sa pagcha-charity. Kasi mga kapams, first time no, na pagdating ko ng ka-business, sumama ako sa kanila kina Jonathan Boss. Yung dadalhin namin sila sa Bagumbong, yung ililipat doon. Pagpasok namin sa bahay, hindi ko kaya. Ay, naglinis ka ng bahay pa lang. Kukunin lang namin sila, ililipat doon. Nagkuha kami ng mga gamit nila. Napakalakas ng ng bahay nila. Nasa pintuan ka pa lang, bago pa lang pumasok, ang lakas na talaga, baho, grabe ang ni Jonathan noon. Kumbaga malaki na po yung pinagbago ngayon. Kung tutuusin, malaki na po ang pinagbago. Tabango na si Jonathan yan. Mabaho pa rin, pero malayo na kasi noon. Pero doon ko nakikita si Kuya Kabisi noon, niyakap pa si Jonathan. Doon ko nakita na yung sinasabi niya na kung kaya mo nang yakapin ng isang Bong o isang Jonathan, pwede na. Nakita ko siya niyakap si Jonathan. Literal at simbolikal, nakita ko yun doon. Literal, niyakap na Jonathan. Ang baho ni Jonathan. Nanay Marita, ang baho yan noon. Kahit hanggang ngayon, baho pa rin, mas baho talaga noon. Yung literal na pagyakap, tsaka yung simbolikal na yakapin mo kung ano sila. Kamuat may walang inaantay na kapalit eh. O, siraan mo na ako sa kabila ng pagtulong ko sa'yo, kung ano ibigay ko sa'yo, pagmamahal ko sa'yo. Pag nakatiligod ako, sabihin mo kung ano. Kaya Kuya Kabis na, di ba? Because na yun, pagkain ng aso, binibinta niya. Pero, ganun pa man, hindi pa rin kumbaga hindi sumuko si Kuya. Di sinusuko ni Kabisa sila, Jonathan. Talagang, yun talaga, ang genuine talaga na sa pagtulong. Wala siyang kumbaga, grabe. Grabe ang tao yun. Paka-grabe talaga ni Kabisa Official. Saludo ako sa kanya sa larangan po ng pagtulong. Actually, sa kanilang lahat, no, kay Papa Dins. Grabe. Papa Dins. Sila, Kuya Balsanto. Sila na Prab. Kasi, ang po kasi sa kanila, sa napapansin ko sa lahat po ng iniidolo ko po. Iniidolo po natin na sa pagtulong po. Yung tinutulungan po nila, hindi lang po yung basta tulong yung ginagawa po nila Itinuturing po nilang kapamilya yung mga taong tinutulungan po nila. At hindi po talaga nila pinapabayaan. Tama naman yung boss, hindi mo pwedeng tulungan ng isang tao na na hindi mo ituring na pamilya. Kasi masasaktan ka Hindi mo tulungan mo. Tapos sa kabilang tulong mo ginagawa yung ganito. Masasaktan ka pagka ganun. Pero kung ituring mo pamilya yan, mamahalin mo ng parang turing na pamilya. Kahit ano ba siya. Kahit ano ba siya, kahit anong gawin niya pa. Kasi mas kumbaga mas lalong didikit pa yung connection yung dalawa. Kasi sa kabila ng sa pasaway niya, andun ka pa rin na nakantabay o handang tumulong pa rin sa kanya, nakalalay. Darating ang araw, may isip na ganito pala, kumbaga grabe pala yung pagkatulong nila sa akin. Papasok din sa isipan nila yan. At yun ang hindi nakawala sa atin ng mga na umaasa sa tulad ni Jonathan. Hindi po tayo bumibitaw nun sa pag-asang sana dumating yung araw na tuluyan nang maliwanagan yung isipan ni Jonathan. Kasi kawawa ko talaga si Nanay Marita, mga kapalos, kung kayo andito, makikita niyo yung sitwasyon nila. Pasaway po talaga si Nanay Marita, kung sa pasaway, pero
Yung ano po kasi, hindi natin maiaalis yung sitwasyon talaga na... Kasi kung ito natin pamilya, kamuat mo eh. Oo, ganyan siya eh. Pero sa kabila ng lahat, kawawa talaga si Nanay Marita. Sabi niya po, nasa wheelchair, nasa gilid ng daan. Tulad kayo, ang lakas ng ulan na naman. Anong sitwasyon ng isang matanda doon na... Sabi wala na, pong wala pong ibang hangad, kami pong lahat. Ang unang gumalaw po noon ay si Kuya Ka-Business na pinaprocess kay Buswakiwak na may pasok sa DSWD sa Nanay Marita. Pero hindi po nangyari kasi sa iba't ibang kadahilanan. Hanggang ngayon po, yun po ang pinakahangad po natin. Nabasa rin ho natin sa comment section na yun ang the best na madala sa DSWD, pero hindi po yung ganun kadali, mga kapams. May proseso tayong sinusunod. Kung si Kuya Ka-Business nga, hindi na nagawa eh. Samantalang lahat ng kailangan kaya nilang may support. Tayo pa kaya may qualification. May qualifications. Unang-unang tinitingnan na sitwasyon. Ang tinanggihan po ng DSWD, yun po ang pagkakarinig ko noon, tinanggihan ng DSWD si Nanay Marita nung pinaprocess nila Buswakiwak yan. Siya, kasi natasan ni Kuya Ka-Business na mag-process. Kasi si Boss Magiwak po kasi nagtatrabaho po siya sa barangay. Mas higit pong nakakaalam siya. Mas higit po nakakaalam po si Boss Magiwak pagdating po sa larangan ng ganyan. Sa mga proseso. Kaya po sa mga nagko-comment po na dali niya sa DSWD, napakadali pong sabihin, mga kapatid, dalhin sa DSWD. Pero lahat po yan, ginawa na natin ng paraan. Ginawa na ng paraan ng Kuya Ka-Business. Pero hindi po nangyari. Kasi po may mga requirements, qualifications, sa sitwasyon po hindi po nagka-ige. Kaya sa ngayon po is malapit na matapos yung bahay nila Jonathan. Bali na nila naglalagay ata sila. Sa bagay na vlog na pala. Malapit na matapos yung bahay nila Jonathan, inayos. Doon kinabantay na Damulag. Sa Saranay. Madali rin po yun Ka-Business yung pagpapagawa po ng bahay po nila Jonathan tsaka Nanay Marita. Kasi alam po naman po natin na parating na rin po yung mga tag-ulan. So kung kawawa na naman, nasa tabi ng daan, nasa wheelchair. Nabasa talaga sila doon, boss. Tinutulugan nila. Lalo pag malakas po yung hangin, maanggihan po talaga sila ron. Kasi maliit lang naman po yung yero na pagano sa may kalsada. Kumbaga, katuparan ng pangarap ni Jonathan yan, mga kapabas, na magkaroon siya ng sariling bahay. Doon tinalayon na sila doon Damulag banda. Ngayon, kanila na yun talaga. Tsaka magkapit-bahay na sila ni Damulag. Bala siya magkakarambulan sila doon. Baka, ba si Tate Franco? Ano ba si Tate Franco? Magkikita sila ng Nanay Marita doon. Hindi kayo magkaroon na boss? Ano naman? Nang magandang kwentuhan. Oo, syempre, magkakapit-bahay. Magmahal, magkaka-neighbor. Oy, neighbor! Andyan ka pala. Sana nga po, tuloy-tuloy ng, yung ultimate dream ni Jonathan kasi, yung bahay na yan. Kumbaga, yan na yung pinaka-mataas sa lahat ng pangarap ni Jonathan, yung bahay. At may pagkakalob na po ni Ka-Business yan sa kanila. Natupad na rin yung pangarap yan, boss. So hanggang yan po, mga kapams. Tuloy lang po tayo. Spellman araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang po yan. Sa LB Plus Family. Bye-bye po.